Magandang araw Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. Uploader ng viral VIP traffic video, sinampahan ng kaso. Nagsumiti ngayong araw ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office si Janus Munar, ang netizen na nag-upload ng viral VIP traffic video kung saan nasangkot ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na pumutok ang balita ukol sa viral video kung saan nakunan ang pagpapahinto ng mga pulis sa traffic dahil may dadaan umano na VIP. Nang tanungin kung sino ito ay sumagot ang pulis na VP. Umuo din ang naturang pulis nang tanungin kung si VP Sara ba ito. Itinanggi naman agad ng Office of the Vice President na naroon ang pangalawang Pangulo. Nakasaad 10 pahinang dokumento ni Munar ang kahilingang i-dismiss ang mga reklamong inihain sa kanya. Sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Paglilinaw niya, uploader lang umano siya at hindi siya ang kumuha ng video. Napaginitan lang umano siya dahil hindi matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng videographer. Pinahayag naman ni Atty. Chel Jokno, Chairman of the Free Legal Assistance Group at Legal Counsel ni Munar, na didepensahan niya si Munar at ilalaban ang kaso nito lalo at wala namang hawak na ebidensya ang mga nagreklamo. At para pag-usapan tungkol sa balitang yan, kasama po natin ngayon si Kuya at Popoy. Hello. Bakit pinaginitan? Kota. Hindi, kasi napahiya. Di ba? Todo tangge. Parang yung nangyari din kay Revilla noon na di daw dumaan sa sinibrihan naman yung pinag-initan. So, nagpa-power trip kasi yung mga senador, yung mga presidente, vice-presidente. Kasi nga, parang ang dating untouchable sila dito sa Pinas eh. Pero nakakatawa kasi dito sa yung kaso, may yung child abuse na dahil daw yung pamangkin daw ng pulis ay na trauma daw. So, pulis na yun di pa niya alam kung paano gumagana yung mga batas at yung mga kasuhan, di ba? Child abuse lang yan. Una, meron kasi pang yung sa copyright. 'Di ba? Hindi naman siya yung original na nag-post nung hindi naman siya kumuha ng video, hindi naman siya yung may-ari ng video. Kumbaga, siya na-uploader. ni-repost lang niya. 'Di ba? Siya mismo nag-upload. Pero di matukoy kung sino yung cameraman eh. Di matukoy. Hindi, kung di niya kilala yung so ibig sabihin, nung una niya napanood yun, dinownload niya, ni-re-upload niya. Alam mo yung ibig kong sabihin? So, yung, halimbawa, nakita ko sa YouTube or sa Facebook o kaya sa Instagram, dinownload ko, tapos in-upload ko ulit, tapos nilagay ako, CTTO, ganyan. Hindi niya kilala kung sino yung original na nag-upload. Hindi niya matukoy na rin. Kasi malamang sa malamang, na yan, binura na. Yung original na... Yung isa sa mga nag-upload dito na nag-viral actually yung sa Twitter, pero hindi siya yung kinasuhan. Hindi, pero kasi sino ba yung... Ang hinahanap natin yung original na may-ari ng video. Oo. Kasi ang isa sa mga kaso is sa copyright infringement, di ba? Kaso, ito nga... Hindi, teka lang. Kasi nadudoon pa lang ako. Wag mo munang guluhin. Sige. Unusual na hindi naman yung may-ari ng original na video, yun nagsasampa ng copyright infringement. Kundi, siya lang yung na-videoan. Ngayon, una, public figure itong police. Kasi siya ay public servant na nasa isang public place. Oo, yun nga sabi yung joke na eh. So, kumbaga, hindi uubra dito yung hindi naman ako pumayag na ma-video hindi. Public servant ka, nasa public place kayo, tapos public figure ka. Ibig sabihin, ikaw ay alagad ng batas. Ang mga public figure kasi dyan is yung mga humaharap sa masa. Kahit yung mga celebrities, public figure yan. Pero yung sa kanila kasi special kasi nga nagbibigay sila ng public service. Diba? And yun yung isa sa mga trabaho nila, yung nag-guide ng traffic. So, kumbaga, within the legality yung pagkuha ng video sa kanya. Okay. So, hindi niya pwedeng ilaban yun sa pero copyright. Sinampa nga nila ay cybercrime at child abuse. Yung cybercrime kahit paano magagawan pa nila ng lusot yan, pero yung child abuse ang explanation lang ay dahil doon na trauma yung pamangkin ay anak ng ng pulis na nag-viral. Kaya nga
parang alam mo na yung tinatawag na trump up charges. Dapat matulad din sa US na meron tayong tinatawag na anti-slap suit law. Yung slap suit sa US, ito yung mga kaso na sinasampa ng mga may impluwensya, may nasa kapangyarihan, may pera, para takutin yung mga tao na wag na mag-asunto or maghabla. So, sa US, may tinatawag na anti-slap suit law kung saan kapag na-determine ng mababang hukuman o ng husgado na hindi pa yung proper na trial na itong kaso na to, tinatakot mo lang tong wala tong kapararaanan, hindi na matutuloy yung kumbaga, hindi na uusad yung kaso doon pa lang sa moment na yun. Ngayon may haka-haka nga na hindi yung may tao sa likod ditong pulis na nagsampa. Kasi ang weird nung niya. Pwede rin wala kasi mali yung mali yung mga parameters nung hinabla nila. Pero for sure, kaya lang naman yan nagsampa ng kaso para una takutin din yung yung mga detractors. Halimbawa, katulad natin naman nagsasabi ng negative tungkol sa mga nasa posisyon. Para ay hindi na ma-criticize. Kumbaga, tinatakot na yung madla para hindi na Ano pa tong nila na sinampahan nila private teacher. So, buti niya lang tinulungan ni Chel Jokno. And dapat dyan, rin, tawag dito, matauhan tong mga nanunungkulan na hindi kayo above the law. Hindi nyo pwede gamitin yung batas para lang sa inyo. And siguro dapat talaga masampulan tong mga nasa kapangyarihan na ito na sabihin na nating drink your own medicine. Tsaka wala din namang laban yung di ba? Kasi yung kaya nila sinampahan dahil cybercrime fake news daw kasi. Pero hindi naman, bukod sa siya lang uploader, if ever nga na mahuli na yung videographer, hindi naman yung videographer nagsabi na si VP Sara, di ba? Tinanong lang kung si VP Sara ba? Tapos umuo yung police. So technically, ganito yan. Bakit hindi masasabing fake news yung maling balita na lumabas doon sa video na yon? Una, hindi naman si Ate Girl yung nagsabing nung maling balita, kundi yung mismong police. Pangalawa, hindi naman niya kine-claim na na nung tao kumbaga nga niya yung dino-double check niya, si VP Sara po ba? Di ba? Ganon. At umuo naman tong police. Tapos ang sinabi ng videographer, si VP Sara daw, dadaan si VP, dadaan. Wala na ibang sinabi, yun lang. Yun nga, kaya maging lesson din dun sa mga kapulisan na minsan kasi dapat ginagamitan ng utak yung trabaho, hindi yung magne-name drop lang na hindi nyo naiisip na o di kayo nag-iisip. Agad Ano tag naman sa yung marami kasi mga nakikisip-sip. O kaya para mas madaling mapadalo yung gusto na makadaan yung na to. Darating yung VP, di gawa natin agad ng special treatment. So dapat bawal na talaga yan. Pero pagdadaan kung VP nga naman talaga, may naman sa convoy talaga, 'di ba? Pero ang problema lang kasi nag-decide agad siya nang di nagtatanong muna. And malamang sa naman totoo ang si Saray nandoon kasi todo pagmamalinis tong mga Alam niyo bakit? Kasi napuna. 'Di ba? Kasi nga buisit na yung mga tao na hirap na nga umuwi tapos ka pa, special treatment ka pa. Di ba sana kung maganda yung ginagawa mo sa bansa, kaso hindi naman. Then yung gusto mo ng work tapos biglang may papahawi. Epal pa. Scholar din traffic ng Commonwealth pa. Di ba sana kung kung marami kang nagagawa yung mismong ahensya mo lang, di mo maayos-ayos. Gusto mo pa ng malaking budget. Samantalang yung nauna sa iyo kahit na walang confidential fund, kahit maliit na yung budget, nagagawa ng paraan. But ikaw, wala kang magawa. Anyway, so abangan natin pang update patungkol dyan at sana nga ma-dismiss yung kaso laban kay teacher.
At para po sa iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. Maraming salamat po at yan po ang ating What's News.